everyone! Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin ngayon, ano mangyayari sa'yo this week? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Yan. And timeless ang reading natin. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. So, pag-usapan natin yung topic. So, ang topic natin, ano yung highlight ng week na to sa'yo? Or ano yung highlight? Yan. So, gawin natin ito reading na to. And thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa panonood ng video natin today. And thank you din sa panonood ng mga nakaraang videos na na-upload ko na. If bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment some part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And thank you sa mga new members ng Lalisa Superstars. Thank you din sa mga new members sa Lalisa Tarot community. Thank you din sa new followers ko sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Kung gusto mo ng personal reading, pwede mo ako message sa Facebook page ko na Lalisa Tarot or sa email ko, lalisataro@gmail.com. Doon mo ako mamemessage para sa personal reading. And thank you din sa nag-subscribe sa YouTube channel ng anak ko. Thank you sa mga nag-subscribe. Hindi ko meron eh. Feeling ko. Thank you din sa nag-subscribe sa other YouTube channel ko. Yan. So, gamitin natin itong card na to. So, ang titingnan natin dito, highlight. O, hindi sa boka. Pinapangiti ko lang kayo. Makulit lang ako tarot reader. Highlight. Kung may highlight sa week na to sa'yo, anong gusto mong highlight? Anong gusto mong magandang mangyari sa'yo? Sa week na to, pwede ka manood na more than one group. Pwede naman. You have a choice kung gusto mo panoorin yung isa pang group. And then, use your intuition sa reading natin. Yan. Thank you everyone for helping me grow my channel. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos sa channel ko. Thank you sa time na binibigay nyo sa panonood ng videos na ina-upload ko sa YouTube channel ko. Hopefully, ma-reach natin yung 30,000 subscribers. If not this month, hopefully next month. Pero hopefully this month. Ang pressure. Papangiti ko lang kayo. Talaga. Ang pressure yon. Walang pressure. Pero pag this month, masaya. Kasi pag na-reach ko yun, isip na naman ako next level eh. Yan. Thank you so much sa inyong lahat. So, I think we can start the reading. Yan. Thank you everyone for being here. So, start tayo sa'yo, Group 1. I'll see you on your reading. Namaste.
Welcome to your reading group 1. Sabak tayo sa topic. Anong mangyayari sa'yo this week? This week. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, tingnan natin mga cards mo. You have to use your intuition sa reading natin. And if gusto mo makita yung card selection, ilagay ko na lang yung timestamp. Para nakuha na natin mga cards. So, mag-start tayo sa card na napili mo. Wheel of Fortune. Okay, bago natin tingnan yung ibang cards, may share ako dito sa Wheel of Fortune. Kasi Wheel of Fortune, para siyang umiikot. And, nung bata ako, ang favorite kong character sa Sleeping Beauty. Share ko lang sa inyo. Highlight do sa story ni Sleeping Beauty, kamay niya. Actually, daliri niya, natusok. So, parang symbolism siya. Yung parang spindle doon is Wheel of Fortune. So, marami ako nakitang mga synchronicities do sa story ni Sleeping Beauty sa akin. Parang dito sa card mo Parang, in a way, nakikita ko dito sa nakuhang cards sa'yo. Pakita ko muna yung mga cards. So, tingnan natin mga cards mo. Page of Wands, Two of Wands, Nine of Wands, Nine of Cups, Nine of Pentacles. So, tatlong 9. Kung mahilig ka sa angel number, bigay ko sa'yo 999. Pwede mong tingnan. Pero pag tinitingnan ko itong mga cards na to, medyo parang, in a way, naaalala ko talaga yung story ng Sleeping Beauty kasi bata itong Page of Wands. And dahil sa kapalaran niya, in a way, yung kapalaran niya sa story, napalayo siya sa parents niya. So, parang nabuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. So, kung familiar ka, most likely marami naman sa inyo familiar sa story. Parang, at one point, parang tumira siya sa forest. Hindi niya alam, at the other side, isa naman talaga siyang prinsesa. And the wish card ng tarot. Parang nakikita dito yung babae nasa dalawang magkaibang mundo. Not necessarily ganun ang mangyari sa inyo. Pero, pag nakikita ko lang, share ko lang, pag nakita ko yung Wheel of Fortune, para siya yung spindle doon. Yung parang sa pagtatahe. Parang nandun. Pag nakikita ko lang siya, very significant. Lalo na to. Kasi parang si Maleficent. Si Maleficent kasi sa story na yun, may kausap siyang ibon. Pero sige, pag-usapan natin. So, kung bakit ko na-channel yung sa reading, pwede kasi makita mo dun yung possible mangyari sa'yo this week Yung something na akala mong wala na. Maraming meaning yun Para kasing malalim pa yung meaning ng story ng Sleeping Beauty. Parang, yung old na ikaw mawawala para mabuhay yung new na ikaw. Parang transformation, pagbabago. Marami ka din mapapansin sa story na yun na transformation. Like, buong buhay niya, akala niya, isa siya mahirap na tao. And then at one point, sinabi sa kanya ng mga fairies na, hindi ka naman taga mahirap na tao, isa kang prinsesa, isa kang mayaman na tao, anak ka ng Harry Traina. Favorite ko talaga siya. Ang kulit ko, no? Oo, kiniklaim ko talaga, anak ako ng Harry Traina. Ito pa, isa pa to. Pakita ko lang yung mga card. Diba? Kasi ang curse sa kanya, pag natusok siya, sabi, ito daw mangyari sa kanya. Oo. Parang yan. And then, nag-sleep siya. Diba? Parang, and may involvement din ng oras doon. Sabihin ko na. Kasi 100 years siyang natulog. Just imagine, 100 years. Lalo na to, isa pa to, artist. Medyo relate din First gift niya, beauty. Binigay sa kanya yun, first fairy. Yung second fairy, yung binigay sa kanya, gift of song. Kung synchronicity ba yun? Ako kasi hindi ko ma-consider may gift of song ako. Ate ko meron Ariel naman talaga siya. Si Ariel siya, just imagine, no? Yung music talaga meron ate ko.
Pero kasi, gift of song. So, naisip ko, wow, may gift of song pala si Sleeping Beauty. Natuwa ako. Yung third na gift, hindi nabigay sa kanya. Kasi napunta nga dito sa curse dito. Chikadora lang talaga. Favorite ko kasi yun. Pero, sabi ng mga, alam mo yun, yung mga enthusiasts sa YouTube, most likely, ang gift niya na huli is gift of joy or happiness. Kaya medyo, may part na parang nalulungkot si Sleeping Beauty. Marami siyang struggle. And ito, I wish I had treated you better. I wish I had treated you better. So, pag-usapan natin, tingnan natin kung ano meaning sa'yo ng mga card na to. Okay, so mag-start na tayo sa reading sa'yo. So, Wheel of Fortune. Anong possible mangyari sa'yo sa linggo na to, week na to? May pagbabago. Ang Wheel of Fortune, pwede mong isipin na may magbabago sa kapalaran mo. New beginnings. And dahil Page of Wands ang nagpakitang cards sa'yo, pwede mo na talaga siya i-consider new beginnings. Dahil bata. So, para may pagbabago sa energy mo, sa'yo, sa week na to, napakaramdam mo, meron kang pagkakataong magsimula ulit. Parang medyo energized ka ngayong week na to. Pwedeng lumakas sa energy mo, mas maging active ka. Possible marami sa inyo, very talented, charismatic. Kasi si Page of Wands, napaka-exciting niyang kasama. And may potential siya na maging someone someday. Parang future Queen of Wands mo siya. Pwedeng tinan mo siya as future Queen of Wands. So, very fiery. So, may something na fiery na mangyayari sa'yo. Kung sa love type pupunta, then, possible na exciting na mangyari sa'yo. Like, ma-meet mo yung taong gusto mo, or kung crush naman to, magkaroon ka ng possibility na magkita ng crush mo, magkasama ng taong love mo. Kung sa work naman to, pwede magkaroon ka ng bagong project, isang bagay na sisimulan mo. Pwedeng passion project. Kung meron ka naman tinatawag na passion project mo, hindi ka pa nagpo-full time, pero ginagawa mo on the side. May makita kang changes sa ginagawa mo. Improvement. Parang nagbabago siya papunta sa positive. Like, example, nagtayo ka ng business or side hustle. This week, pwedeng makita mo yung pagtaas. Pwedeng pagtaas ng benta, pagtaas ng views, kung isa ka influencer, or pagtaas na number ng followers mo, subscribers mo, or may pagbabago sa growth ng ginagawa mo. So, may nakikita ka ng progress. Then, itong Two of Wands, tinatawag ka nitong card na to Parang, ang isang paa kasi niya nasa loob, isa na sa labas. So, pwedeng, kung may plano ka na mag-umpisa ng project, o hindi mo pa nampisan, pwedeng this week, planuhin mo. Pwedeng magkaroon ka ng opportunity this week na magsimula ng isang project. Or pwedeng magkaroon ka ng opportunity na ipakita kung paano mo i-handle isang project. So, may connect sa passion and project. Or pwede ko din sabihin na creativity. So, lalabas ang creativity mo this week. Meron ka makikitang potential sa ginagawa mo. Two of Wands, kung may plano kang, let's say, mag-abroad, then may makikita kang progress sa application mo. Like, pwede ko sabihin na yung iba sa inyo magkakaroon ka na ng schedule for interview, kung may kailangang interview, or yung mga papers mo nakikita mo na pa-process na. Kung may mga problema kang pinagdadaanan, may nakikita kang pagbabago, pa-positive. Kung hindi mo naman nakikita, anak mo sa malayo, then, iba sa inyo magkakaroon ka ng pagkakataon magkita, magkaharap ng anak mo, na matagal mo na hindi nakikita. Kung may isang tao kang hindi nakikita matagal,
pagkakataon niyo siguro magkita this week. Face to face. Di ba pabaliktad eh? Pwede mo sabihin pabaliktad. Kung nakita ka na isang tao, at one point nagkaroon kayong chance magkita, then possible this week, magkaroon pa kayo ng maraming time na magkausap ng person na to. Parang crush kasi to eh. Yung card para may crush kang tao. May crush kang tao. Kung sa love yun, pwedeng, kung nagkaroon kayo ng problem, siguro, babawi siya yung taon to. Doon tayo sa babawi. Babawi. May pagbawi. Kasi nagkatampuan kayo ng person mo, then, i-claim mo this week, magkaroon ng pagbabago, changes, papuntang positive. Kakaroon kayo ng chance na kausap, and then, may paramdam niya sa'yo, na hindi naman siya yung katulad na iniisip mo. Pwedeng may pagbabago sa paraan ng pag-uusap niyo, paano kayo nag-uusap. Pwede magkaroon kayo ng mas maraming time, magkasama. Etong dalawang card na to, dalawang letter C, oh. Coffin and clock. Ito, hindi to literal translation. Kaya nga nandito sa babae, new beginnings ang darating sa'yo. May pagbabago. So, kung sa trabaho, pwedeng ma-promote ka this week. Yung iba naman sa inyo, pwedeng mapunta ka sa ibang location. Kasi, two of once, parang pupunta ka sa ibang lugar. So, pwedeng ma-relocate. Parang yan. Lumipat. Iba, pwedeng lumipat ka ng bahay. Lumipat ng trabaho. Iba, lumipat ng department. So, may pagbabago. Pero yung pagbabago, magpapalaya sa'yo. Iba sa inyo, pwede ko sabihin may pagbabago sa schedule mo. Kung sa trabaho tayo pupunta, kung let's say nasanay ka na lagi na sa umaga, then sa gabi ka naman magtatrabaho. Sa gabi ka naman magtatrabaho. Pwede yung pagbabago na schedule mo, connect sa pagbabago ng position mo sa trabaho. Ikaw nakakaalam. Kasi makikita mo parang yung page of one sa umaga, tapos yung isa parang gabi. Siguro kayo ng partner mo, magka-opposite ng mundo. Kaya ang hirap mag-usap eh. Parang isa nasa umaga, isa nasa gabi. Titignan mo yung mga cards. Parang isang babae, parang nasa gabi. Pwede may pagbabago sa schedule mo. Pwede iba major change, like morning schedule, magpapanggabi ka. Iba naman, location, dito ka naka-destino, then lilipat ka. Iba, makakaalis na talaga. Dito ka sa Pilipinas, pupunta ka sa ibang bansa. Wheel of Fortune to, kapalaran. So may pagbabago sa nangyayari sa buhay mo this week. Kung ano yung nakasanayan mo nangyari ng mga nakaraang linggo, may shift, may pagbabagong darating. Kaya nga, yung ending brings new beginning. So, may matatapos and then may bagong darating. Pwede din yan sa relationship. Kung kaalis mo lang sa isang relasyon, not necessarily papasok ka sa new relationship. Pwede kailangan mo pa ng healing. Pero magkakaroon ka inspiration. Lakas ng loob, magsimula ulit. Parang yung energy mo pwedeng bumalik. Artist. So, marami sa inyo ma-involve ka sa mga artistic activities. Pwedeng artist ka talaga. Yung artist na salita, marami siyang pwedeng puntahan. Ayusin ko lang to. So, pwedeng magkaroon ka ng alignment sa... Pwedeng may nagbabago sa energy mo pagdating sa mga chakra. Sa chakra. Ayusin ko lang. Naalala ko na naman tong colors. Kung bakit bumabalik tayo kay Sleeping Beauty, hindi ko alam. Baka maganda ka. Ibigay ko na kasi, no? This week, gaganda ka. Or no, lalabas sa natutulog na ganda mo. Kasi sa Sleeping Beauty, nakakatuwa kasi doon sa last part, parang nagsasayaw sila. Tapos yung fairy, pinaglalaroan niya yung damit, yung color ng damit. Sabi niya, pink. Isa, blue. Isa, pink. Blue. Nung nagsasayaw si Sleeping Beauty, nagpapalit-palit yung damit niya. So parang siguro siya yung original na cosplay. Pink and blue. Tapos isang araw, na-curious ako. Sabi ko, bakit nga ganun yung Sleeping Beauty? Pink, blue, pink. Na-curious ako. Sabi ko, pagsamahin kaya natin pink and blue. Ano bang meron pag pink and blue? Na-realize ko, purple. Na-realize ko ng hula. Sabi ko,
Kaya naman pala purple ang favorite color ko. Na-realize ko. Para di na ma-confuse yung mind ko. Pink and blue. Purple. So, alam nyo na, ba't favorite ko ang purple? Not in a way na alam ko yon. No. Subconsciously, dahil siguro favorite ko talaga si Sleeping Beauty, nag-reflect din siya sa favorite color ko, purple. Natuwa ako siya. And siguro, kasi sa akin, meron naman ako spirit guides, pero para in a way tatlo. May tatlo dito. May tatlo din dito. Pwede marami sa inyo makakonect ka sa spirit guides mo. Kung may gift ka sa Claire, ang pwede ko sabihin dito, marami sa inyo, claircognizant. Claircognizant. Malakas intuition mo. Parang may nasa-sense ka paparating. Kaya medyo ready ka na. Nagre-ready ka na sa paparating. And Wheel of Fortune yan. So, pwede mo nga sabihin, marami sa inyo psychic eh. Claircognizant. Marami sa inyo, possible, may connect din sa panaginip. Kasi si Sleeping Beauty, siya yung Disney princess na may connect sa pagtulog. So, pwede meron ka significant na panaginip. This week, pwede mong tingnan kung anong meaning nun. And then dito, 999 to. So, mahalaga sa'yo month of September. So, pwedeng hina-highlight dito eh. Pinapakita lang. So, kung anong mauna dito na darating sa'yo sa September, is ikaw nakakaalam. Pero marami dito, magiging kang matapang na person. Magsistep ka into your power. Courage. Maglalakas loob ka. So, pwede maglalakas loob ka na magtayo ng business, maglalakas loob ka magpunta sa ibang bansa. So, kung ano may pinaglalaban mo, may makikita ka ng pagbabago. Parang nakikita mo yung pagbabago. Kung medyo nahirapan ang katawan mo this week, pwedeng maka-recover ka. Kasi time lang naman, needs healing. So, kailangan mo lang naman ng time. So, kung medyo masama ang pakaramdam mo, then, i-claim mo na. Para kang page of wands ulit. Para may pagbabago sa energy mo. So, lalakas ang katawan mo this week. Dito sa Nine of Cups, wish card ng tarot. So, ibigay ko na to sa'yo. So, this week, kung ano yung wish mo, i-claim mo na. Ikaw mag-decide dito. Kasi wish card ng tarot to. And then, ito, September din yan. Nine of Pentacles. Maganda to. So, marami sa inyo, pwedeng marami dito, single ka. Marami nagpunta dito sa group 1 na single, ready to mingle. Kung Nine of Pentacles ka, saka single na babae, then, pwede mong i-claim na this week may pagkakataon ka na makausap ang taong gusto mo. Kung hindi ka nagkaayos, meaning hindi ka nagkaroon ng good start, pwede bumawi siya sa'yo. Pwede may manumbalik yung connection nyo. Or mas maging maganda. Siguro kailangan mo lang ng creativity. Kung long distance relationship. Kung isa na sa umaga, isa na sa gabi. Siguro kailangan nyo lang ng creativity. Passion sa relasyon. And then, pwede itong magpunta sa maganda. Kung naman sa project mo, kailangan mo talaga ng creativity. Kung meron ka mga dati pang ginagawa sa work, mga dati mo pang ginagawa sa business na hindi na gumagana, it's time spark mo yung creativity. Pwedeng may mga tao din dumating sa life mo na tutulong sa'yo. Tingnan natin angel number 999. Okay, so tinignan ko lang. So angel number 999, ang meaning niya, completion and new beginning. So, paulit-ulit, new beginnings. 999 then, ang ibig sabihin niya sa love, soulmate. So, pwedeng significant sa'yo mga soulmate this week. Or kung love, pwede magkaroon ka ng soulmate connection. Or ready ka na matagpuan yung true love. Kaso, alam mo si Sleeping Beauty. 100 years sa tulog. Siguro marami sa inyo, matagal ka na walang love life. O, hindi kita pinapaiyak ha? Walang ganun. Sabi nga doon, sa favorite kong Disney princess, ang makakapag-break lang ng curse, yung kiss ng true love. Pero not necessarily in person, hindi naman. Para kasi yung pinaka-spiritual meaning nung story na yon is parang transformation na yung kapalaran niya, akala niya parang sinumpa siya na parang yan. Pero nung
Yung love kasi doon, pwedeng symbolical na love for yourself, pagmamahal sa sarili. So, nominal niya yung sarili niya, in a way, nagbago yung mundo niya. Pati yung mga tao sa paligid niya, paggising niya, nagising din lahat ng tao. So, pwedeng isa kang person na magiging inspirational balang araw. Yung story mo ng pagbangon, ang magiging inspiration ng maraming tao. So, at this time, nasa journey ka pa lang. So, trust mo lang yung journey. Seven of Pentacles. So, ito na ngayon, no? Marami sa inyo pwede mo sabihin, this is your time. Mag-open ng window of opportunity sa'yo. Sabi sa'yo, ikaw si Queen of Wands, oh. Queen of Wands. Queen of Wands. May pusa pa. Queen of Wands. Marami sa inyo future Queen of Wands. Kung naman connect to sa anak mo na sa malayo, hindi mo nakikita, magkaiba kayo ng oras, pwede may claim na kakaroon kayo ng good communication. Kung ayoko kasi mag-channel ng negative, pero let's say hindi kayo nagkakasundo mag-ina or ng anak mo, pwede bigyan mo lang ng time. Magmamature din ang anak mo in a way. And most likely, this week makikita mo yung pagbabago sa anak mo. Sa paraan niya ng pakikitungo sa'yo. Pwede mo nga isipin parang ibang tao na siya. Makikita mo rin siguro ang creativity sa anak mo. Yung iba sa inyo, ma-inspire mo ang anak mo maging creative. Kung bata-bata pa anak mo, pwede mo siyang itry expose. Gamitin yung gift niya. Kasi marami naman talaga tayong gift. Diba? Like si Sleeping Beauty. Beauty. And gift of song. Sabi sa'yo eh. So pag may gift of song ka, kamanta ka. Wala masama. Napansin ko lang meron ako something sa beat, sa rhythm, sa timing. Kaya nga siguro may clock dito eh. Timing. So kung meron kang gift of song, like ni Sleeping Beauty, meron kang gift of song, baka this is your time na tingnan, pag-aralan. Try mong improve yung pagkanta mo. Or kung medyo magaling ka sa rhythm, pwede sa pagsasayaw, wala man siya ma-i-practice mo. For this week, ilabas mo creativity mo. Pwede sa passion project mo, pwede sa paraan mo ng pakikipag-usap sa tao, sa taong love mo or sa ibang tao. Kasi hindi mo alam kung sino ang nanonood sa'yo. At one point, pwedeng may magbago. Pwedeng Page of Wands ka, may nanonood sa'yo Queen of Wands. Hindi mo alam. Alam mo parang talent scout. Hindi mo alam So, kung may pagkakataon ka, why not ipakita mo? Diba? Ipakita mo. Lalo na kung mahilig ka sa social media, vloggers, yan. 3, 4, 2. So, pumunta siya sa artist and 9 of Pentacles. So, pwede ko na nga sabihin dito na pwede mong gamitin yung artistic talent mo para magbigay sa'yo ng financial stability. Yung week na to, mag-spark sa isip mo na, teka, pwede ko pala pagkakitaan tong pagkanta ko. Or itong creativity ko. Magkakaroon ka ng bagong mindset. Pwede yung mindset na magpabago sa life mo. Mag-open ng mind mo na pwede ko pala itong gawin at pwede ito magbigay sa akin ng opportunity na kumita. Parang yan. Kung naman galing ka sa breakup, let's say, pumasok ka sa reading na kabibreak mo lang, then hindi pa naman ending. Magkaroon pa ka na reconciliation. Kasi I wish I had treated you better. So, pwedeng mahalaga tong week na to. Kung galing ka sa breakup, kung feeling mo papunta ka doon, huwag mo i-claim, diba? Kung ayaw mo mawala yung tao sa, alam mo yun, kung medyo important sa yung tao, pwede mong pag-aralan paano yung compromise nyo. Like, kung magkaiba kayo ng oras, magkalayo kayo, ano yung mga creative ways na mananatili yung passion. Paano ka mag-invest ng time? Siguro kailangan mo lang mag-invest ng time sa person. This week, magkakaroon kayo ng more time mag-invest sa isa't isa. Get to know each other. Yan. Kung love life ang pinunta mo, marami dito medyo connect sa passion. Person.
Eto feeling ko si King. Oo. Possibly medyo connect sa passion ang reading na 'to. So, puwedeng isang taong nagmamahal sa'yo, may crush sa'yo, gustong bumawi sa'yo, or isang taong nagmamahal sa'yo, may pagka-soulmate mo, magbibigay ng oras sa'yo, mag-invest ng time sa'yo. Or magkakaroon ka ng opportunity, mag-invest ng time sa bagay na passionate ka. Kung medyo may pinagdadaanan ka this time sa reading, kasi may coffin dito kung ano meaning nito sa'yo, pwedeng calling to sa'yo ng spirit team na kailangan mo lang talaga ng time sa healing. Time, mag-heal. And eventually, makakabangon ka din kung ano man yung pinagdadaanan mo. Para kasing bata. Para isang bata, natigilan siya. Parang isang paa niya nasa past, isa nasa future. Hindi niya alam ang gagawin. Alam niya kailangan niya maglakad papunta sa future kasi lahat na nangyari sa past tapos na Kaya nandito yung coffin. Reminder yan na lahat na nangyari sa nakaraan tapos na. Ang magagawa na lang natin is mag-focus sa present and future. So, pwedeng i-message sa'yo. Kung ano man nangyari sa nakaraan, at may mga bagay ka na para sana may ginawa pa ako para sa taong yun or sa mahal ko, hindi ko nagawa. Always isipin mo, may time ka pa para bumawi. May time ka pa para bumawi. Kung naman, may something talaga nangyari, mahirap, nagmo-move on ka, then i-claim mo na magkakaroon ka ng healing. May magbabago pa rin sa kapalaran mo. Destiny, Wheel of Fortune, kapalaran mo. Yan. And kung meron kang big goal, like gusto mo maging Queen of Wands or King of Wands, gusto mo makilala, Wheel of Fortune, gusto mo dumating yung time na magkaroon ka ng pangalan, or maabot mo talaga yung pangarap mo, message yan sa'yo na huwag ka sumuko sa pagtupad sa pangarap mo. Kung tinatrabaho mo naman talaga yung pangarap mo, it's a sign na maabot mo yung pangarap mo, yung higher calling mo, purpose mo. Huwag mo hayaan mawala yung passion. So, pwede din yung message sa'yo na kung ano man narating mo at this time, hindi ka pa nakakarating sa pangarap mo, maging proud ka pa rin sa sarili mo. Kasi, in a way, medyo marami ka na narating Marami ka na rin na pagtagumpayan. So, magkaroon ka ng faith sa journey mo. Lalo na sa sarili mo. Diba? So, kung ano man yung natapos, pakaramdam mo matatapos, pwede mo i-claim na signal yon. Signal. Kung naman dumadaan ka sa awakening, problem, then it's time mag-pause ka. Pause. Yung Two of Wands kasi, parang palabas ng pinto. So, pwede mo sabihin na, bago mo totally close yung isang chapter, pwede mo mag-reflection ka. Ano nangyari sa part ng life ko na to? Ano natutunan ko? Ano yung pwede kong gawin sa next chapter ng life ko? Yung what you could do better. And then, iplano mo, isaplano mo. So this week, yan yung mga bagay na pwedeng pumasok sa isip mo. Reflection ng mga nangyari sa life mo, and pagpaplano. So, expect ko this week, marami kayong gagawin. Pwedeng connect sa project mo, connect sa sarili mo, or kung love life, kasama yung soulmate mo. So, yan. So, I think all good na tayo. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Kumakadla ako isang card. Si Queen of Wands nandito Queen of Charisma pa naman to. Grabe stress sa sleeping. Kailangan mo siguro ng tulog. Kaya pala Sleeping Beauty na. Lack of sleep. Tinan mo. Lack of sleep. Lack of sleep. Kaya nga siya Sleeping Beauty. Tulog siya ng tulog. Kaya siyang maganda. Napagtila kita. Not necessarily. Stress. Kung may stress ka nararamdaman, this week medyo
mawawala. Minsan masakit talaga pag may nawawala eh. Kaya ka naman talaga, nakaka-stress. Claim mo na this week, medyo makaka-recover ka kung ano man tong dahilan na pag-iyak mo dito. Kung narapaw ka matulog dahil sa pagbabago ng schedule mo, pag-aralan mo yung body clock mo kasi orasan nandito eh. Kung kailangan mo ng maraming sleep, then sleep. Rest. Konting pahinga. Beauty rest. Kailangan mo ng beauty rest. Sleeping beauty nga tayo eh. So, I think all good na tayo sa reading. Oh, hindi ko na-extend. Stress. Magiging creative ka dyan. Ma-handle mo yung stress na yan. May paraan para mawala stress. Ang paraan, lahat na nangyari sa nakaraan, tapos na. Pag ipinasok mo na ipinasok yun sa isip mo, lahat na nangyari sa nakaraan, tapos na. Para makuha mo na yung mental energy mo, lahat ng energy mo, makuha mo na doon. Ipunin mo sa present, and then ngayon ka magplano. Ngayon ka gumalaw, and then medyo magiging sure ang future mo. Kung ang lagi iniisip mo yung nangyari kahapon, isang araw, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, stress ang pupunta sa isip mo. Hindi ka makakapagplano pag ganyan ang nangyayari. Lahat ng emotional energy mo, mental energy mo, lahat ng energy pupunta sa past. Eh, pag past, diba? Ending, tapos na. Kailangan mo na ng pagbabago. So, kunin mo yung energy mo sa past, dali mo sa present. Yan ang power ng present. Pag nagawa mo yan, yan ang magpapaikot sa Wheel of Fortune. Kunin mo yung energy mo, huwag mong hayaang pumunta sa past ang energy mo. Dali mo dito ka magplano. Hindi natin mapapalitan nangyari sa nakaraan. Kaya nga coffin to eh. Diba sinasabi, we cannot bring back the dead. Kailangan i-close ang chapter, kailangan tanggapin na nangyari. Pero hindi ibig sabihin na pag ending na, final na talaga. As long as there's life, there's hope. Diba? So, hindi mo pwedeng ibigyan siya ng ending na talaga doon. So, always, pwede ka mag-hope na may better na paparating or may better pang mangyayari or pagbabago pang pwedeng dumating. Let go mo yung control. So, yan. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo, group number 1. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 2. So, back tayo sa topic. Ang topic natin, ano mangyari sa'yo sa week na to? So, napili mong card 10 of Pentacles. Share ko sa yung mga cards na kuha natin. So, kung gusto mo mapanood yung card selection, lagay ko na lang yung timestamp. Diba? So, ang first card na kuha natin, 7 of Pentacles. So, pwedeng galing ka sa group 1. Page of Cups. 2 of Cups. 4 of Cups. The World. So, ayusin natin to. Okay, so nakakatuwa. Sa first group, ang lumabas na page of 1, sa'yo, si Page of Cups, inner child. So, pwede mo i-claim na this week, medyo happy ka. Magkakaroon ka ng new love, new inspiration, new crush, or baka makita mo si crush mo kung younger generation, kung bata-bata. Iba naman sa inyo, magkakaroon ka ng new pet. Kasi may kausap siya ditong isda. Not necessarily fish. Pero marami sa inyo magkakaroon ka ng experience na medyo happy. Pwede makakapasyal ka kasama anak mo. Family card kasi napili mo eh. So, pwede mo i-claim na magkakaroon ka ng chance mag-bonding sa family mo. Pero pag tingnan natin ibang cards mo, marami sa inyo magkakaroon ka ng opportunity makasama ang isang person na mahalaga sa'yo talaga. Kung family to, then kayo to mag-partner, anak nyo to. So, magkaroon kayo ng more time sa family. Kung naman, isa kang expectant mother, kasi pwedeng lumabas dito, expectant mother, or parang may baby ka. Kasi baby, bata talaga si Page of Cups. So, this week, possible, mas mapuno ka ng love sa anak mo or sa partner mo. Mas ma-appreciate mo yung presence nila sa life mo. Mas ma-feel mo yung meaning ng life mo. Parang dito, ang nasa-sense ko energy, parang isang nanay, may baby, and medyo stress siya. Medyo stress, halata sa card at nila mo. Diba? Dito. So, parang
may natutulog lang dito. Pero kung may baby ka, obvious to, no? Ako, kasi pag may baby ka, minsan naipon yung mga bote. yung, yung ano mo yun, sa bottle feeding. Oh, maganda pa rin milk. Pero para pinapakita lang dito, meron ka pinapainom. Ay, para may nasikaso. Possible, kung new mother ka, medyo nagiging busy ka. So, nasikaso mo yung partner mo, nasikaso mo yung bahay, alam mo, yung paglilinis, plus may baby. So, very busy na week sa'yo to. Normal busy week, pwede ko sabihin. Huwag mo kalimutan sa sarili mo. Iyan ang pinaka-message sa'yo. Creative expression. Pwedeng mawala yung stress na nararamdaman mo kung sobrang hirap ng ginagawa mo everyday sa pagiging creative. Kung meron kang creativity, talent, skill, pwede mong gamitin yan. Alisin natin the cards mo. Okay, so naayos ko na. And sama ko yung last card, the world. So, anong possible mangyari sa'yo sa week na to? So, sa week na to, there's a possibility kung meron kang taong love na nasa ibang lugar, malayo sa'yo, possible magkaroon kayo reconnection. Kung ex to, kasi itong card na to, most likely ex. So, pwedeng iba sa inyo, kung nag-away kayo ng partner mo, magkakaroon kayo ng time para maintindihan na nangyari. Yung iba naman, magkakaroon kayo ng reconciliation talaga dito, magkakasundo kayo. Kasi parang, isang page of cups, so may love pa nang gagaling doon. Pwede hindi pa natatanggal yung love sa isang partner, and naghihintay ka lang talaga ng time para magkaroon kayo ng pag-uusap. So, pwede ko sabihin na magkakaroon ka ng time dito na makausap yung person. Masabi niya yung gusto niya sabihin sa'yo. Possible marami sa inyo, meron ka problem sa partner na parang hindi, in a way, pinakita yung sarili niya sa'yo. Ayoko sabihin hindi siya nagpakatotoo. May part pa rin ng sarili niya na ayaw niya mag-open up sa'yo. Pero dahil nandito ang soulmate, partnership, so may chance pa. Pwedeng mag-reconnect kayo ng isang soulmate. Kung project to, then this week possible may offer kang darating galing sa isang soulmate for a partnership. So magkakaroon ka ng partnership. So pwede mo tingnan yung partnership sa dalawang magkabilang side. So pwedeng partnership dahil sa abundance. So pwedeng trabaho, business. May taong darating, magbibigay siya sa'yo ng offer. So yung offer na yun, magkakaiba kayo. Yung offer na yun, pwedeng offer of love, offer of hope, or pwedeng helping hand. Like let's say, isa kang expectant mother, nahirapan ka sa pagbubuntis mo, then isang friend mo bibisita sa'yo para magbigay ng encouragement sa'yo, or kapamilya pupunta sa'yo para pagaanin ng pakiramdam mo. Kung naman may baby ka, then possibly meron kang dating friend, dati nakasama na magpakita sa'yo this week, mag-offer sa'yo ng helping hand, support. Always talaga, mahirap ang may bagong baby. So, kung medyo nandun ka, at kailangan mo ng support, kasi halos wala ka nang tinutulog nakatutulog, nakaupo. Grabe, no? Ito, natutulog, nakaupo na. Nakatulog na may parang merong. Medyo mahirap. So, kailangan mo ding, alam mo yon, you have to take care of yourself. I hate who I really am from you. Yung message mo. So, ano ibig sabihin nito? Ano nafe-feel mo sa message na to? Parang may nagtatago, diba? So, pwedeng this week, kung naman love, may taong nagtatago ng feelings sa'yo, or tinatago niya yung nararamdaman niya, pwede lumabas na yan Lumabas na yan sa open. Ma-express na niya yung love niya. Creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Tinatago mo ang creativity mo. In a way na parang may part sa sarili mo unintentionally na de-deny mo. Pero nandun siya Pwedeng this week magkakaroon ka opportunity na pasayahin yung inner child mo. Yung inner child, medyo malalim siyang concept So, parang yun yung batang ikaw. Mas marireconnect ka sa inner self mo or inner child mo.
So, makakakita ka ng happiness sa simple things. Happiness sa mga nangyari. Kung isa kang person, naghanap ka ng purpose. Kasi yung energy parang isang tao na naghahanap ng purpose niya. Like, pwede mo sabihin kung single ka, naghanap ka ng partner, or kasi nag-work ka, naboboard ka na sa work. Parang gusto mo alamin, ano bang purpose ko sa mundo na to? Possible magkaroon ka opportunity na makakilala ng mga tao. Magbibigay sa'yo ng perspective, perception, or palalabasin ng creativity sa'yo. Pwede ka magbuo ng pangarap eh. Marami sa inyo very talented. Pwedeng gifted ka ng talent talaga. And cups, ang majority sa card mo, 3 out of 5. Cups, water. May share ako dito. Sabi sa spiritual teacher, may 5 elements tayo binabalance. 5. Pero sa pinaka malaking percentage ng pagkatao natin, water tayo. Tubig. Kaya Page of Cups very important. Inner child mo na rin yan. So, malaking part ng pagkatao mo. I hid who I really am from you. So, may part ng pagkatao mo na possible tinatago mo or ayaw mong bigyan pansin. So, alam mo, tuwa ako sa reading ko group. Kasi, chikadora, chika-chika ako. Commercial muna tayo, Habang nagre-reading tayo, may tumaan sa likod ko, sabi, tubig. Kasi meron ditong parang mineral water, so pwede ka umorder, and then siya magde-deliver sa'yo. So, this week, pwede may something sa tubig. Pwede ka lamang uminom ng maraming tubig. Makapunta ka sa isang lugar na maraming tubig. Or kung water sign ka, pwede mo i-claim yun. Yung water element, marami sa atin yan, sa katawan natin. Maganda sa atin kumain ng gulay. Kasi, parang gulay, more water siya. Pwede marami sa inyo magkakaroon ka ng interest. Pag-aralan yung mga iniinom mo, kinakain mo. Kung nag-gardening ka, then, pwede magkaroon ka ng additional na mga gusto mo itanim. Kasi meron dito para may garden. Kung sa mind naman to, pwedeng bantayan mo yung mga pinapanood mo. Kasi Page of Cups is para siyang subconscious mind. So, kung nire-reprogram mo ang subconscious mind mo, then good sign. So, hindi lahat ng pinapanood mo, kailangan mo i-absorb. Selective. Hindi para sa akin yung cup na yan. Ba't ko tatanggapin? Parang yan. So, marami sa inyo this week, magkakaroon ka ng pwedeng pagpili. Kung babae ka, lalaki ka, or marami kang pinagpipilian, then, hindi lahat ng offer tatanggapin mo. Matututunan mo yung halaga ng pag-no, pag-say no. Let's say may nag-invite sa'yo mga tao, pag-iisipan mo, alin dito yung mahalaga, alin dito yung tatanggapin ko. So, out of 4 na nag-offer, pwede isa tanggapin mo. Hindi ka pwede maging available sa lahat ng tao sa mundo. Dahil, ang goal mo kasi yumaman eh. Dito, nandito yung mga yayaman. Di ako nagpa-predict ka. Dahil wala kasi yan, mayaman ka na talaga, anak mayaman ka, or yan ka. So, mamili ka na lang. Titago mo lang na mayaman ka. Ilagay mo sa comment. Oo, mayroon sa inyo mayaman eh. I hid who I really am from you. Maraming nga nanonood sa channel ko, artista eh. Paparinig ako. Pero okay lang yon. Kung hindi ka mag-comment, all good yun sa akin. Privacy. Pwede ko sabihin, connected. This week, mas magiging selective ka sa pinapakita mo sa mundo. So, two-way street yan eh. Kaya nga, 2 of cups eh. Giving and receiving, two-way. So, pwedeng selective ka sa ina-absorb mo sa mundo. So, pag may narinig ka na balita na hindi maganda para sa'yo, ikaw makakapag-desisyon kung ano yung para sa'yo or hindi para sa'yo. Let's say, may binabalita dito na hindi, mga ganitong mga edad ng babae, hindi na nagkakaanak. Alam mo yun? Or pag ganito nangyari sa life mo, itong mangyari sa'yo. Kumbaga, hindi maganda ang dating sa'yo. Pwede mo accept narinig mo, okay, accept ko, narinig ko na sinabi nila
na mahirapan ako magkaanak after 30s, nahihirapan ako magkaanak, magkapamilya, baka hindi na ako magkaanak, yung mga ganong balita. Pwede may accept na rinig mo. Accept. And then let go. Hindi para sa'yo yun eh. Huwag mo accept yun. Kumbaga, accept mo lang narinig mo, but not internalize yung salita. Huwag mong ipasok sa subconscious mo. Parang ipansinin mo lang na nakita mo siya. So, magiging selective ka. So, kung accidentally nag-flash sa'yo sa social media, may nakita ka doon na parang nakakatakot na balita, na hindi nakakatulong siya. Pag siya hindi nakakatulong siya, tinatakot ka, mararamdaman mo naman sa energy na hindi mo gusto yung nababasa mo. Kaya dyan nagpe-play yung algorithm. So, kung napapansin mo sa social media mo, puro chismis, alam mo, puro pag-aawayan, puro kakaiba yung mga nakikita mo, then meaning, kailangan lalo mong tingnan ang ginagawa mo. Kasi, yung algorithm ng social media, ipapakita niya sa mga messages nagre-resonate ka. Yung lagi mo kiniklik, lagi mo binabasa, saan ka nagko-comment, so somehow nababasa ng algorithm. Isasuggest niya sa'yo yung mga content na sa tingin niya, interesado ka. Diba? So, like kung puro aksidente, yung mga ganun na nakikita mo sa the world, sa social media mo, then pwede ka mag-reflect. Ba't ito sinasuggest sa akin? Doon ka na-engganyo. So, kung this week magpapansin mo siguro, yung mga lumalabas sa algorithm mo, yung mga suggested for you, yung mga tao nire-recommend sa'yo, mga feedback na binibigay sa'yo, reflection yon. Doon mo kasi makikilala yung nagtatagong part ng ikaw, subconscious. Mapapansin mo sa message dito, I hid who I really am from you. May nagtatago. Subconscious yon. Yung subconscious mind mo, marereflect sa'yo ng mundo. So, kung itatouch ko na medyo malalim, yung binubulong-bulong mo pag nag-isa ka is ipapakita sa'yo ng mundo mo. Parang yan. So, kung si Page of Cups ka, kausap mo isda doon, meaning subconscious mind mo, binubulong mo sa sarili mo yung mga hindi mo nagugustuhan sa sarili mo. Ay ayoko mag-channel ng negative na ganong mga self-talk. Pero sige, gawin natin. Kasi sinabi mo sa sarili mo, lagi ka na ng palpak. Hindi mali yung mga pinipili mo. Kasi ganon. Lagi na lang ako nagkamali ng pinipili. Then, magre-reflect yan sa mundo mo. Parang kasi, tinatawag mo So, magre-reflect sa mundo mo yan. So, pwede mali-mali mga tao, in a way, ma-attract mo. Mga tao hindi nakikisama sa'yo. Titago nila yung totoong self nila sa'yo. So, kung gusto mo may magbago sa nangyayari this week, pwede this week umpisan mo positive self-talk. Ibulong mo sa sarili mo yung gusto mo marinig mo sa iba. Ibulong mo sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo gusto mo marinig sa iba. E-echo yan. So, let's say, gusto mo marinig sa iba na love ka ng mga tao sa mundo mo, then ibulong mo sa sarili mo na love kita. Proud ako sa'yo, love kita. Kaya mo to. Mapapag-aralan mo yon, yung subconscious mind mo dahil nakikita mo naman sa paligid mo. So, may yan ang purpose ng mga trigger. Pag natitrigger ka, malalaman mo yun, dapat mong linisin, parang alisin, ayusin. Pag natitrigger ka. Ang Four of Cups is very emotional card. Parang card na naboboard ka, nadidisappoint ka sa life, hindi ka natutuwa. So, limiting ang dating. So, parang pinipigilan ka. Abot kamay mo na mundo So, bakit hindi mo abutin? Energy din niya na self-sabotage, diba? Ay, naabot na sa'yo, ayaw mo pantanggapin. Ayan na yung mga tao. Kumbaga, nandiyan na yung mga tao, nandiyan na yung tutulong sa'yo, nandiyan na yung pintuan bukas na bukas para sa'yo. Pero ba't di mo nakikita na nandun siya? Nandiyan yung opportunity sa harap mo, ba't di mo hawakan? Kunin. Bakit pinipili mo na talikuran, magbisi-bisihan, alam mo yon? But parang nalalampasan ka ng opportunity. Parang yan yung mga question For the reason na hindi mo nabibigyan ng pansin. Hindi mo nabibigyan ng awareness. Parang hindi mo nakikita. Hindi mo makukuha isang bagay na hindi mo nakikita. So, this week magkakaroon ka ng awareness sa mga bagay na pinapasok mo sa isip mo. So, mapapansin mo, may pagbabago. Possible marami sa inyo yung anak mo
na napapanood sa social media, kung isa kang magulang na may anak ka na kilala, let's say, upcoming, alam mo yun, isang tao na pwedeng makilala, malaki ang future naghihintay sa anak mo, then kayo, mag-asawa, always laging mag-stand sa tabi ng anak mo. Be careful din sa privacy. Kasi nandito, I hid who I really am from you. So, kung anak mo ang nakikita sa social media or sa mundo, then gawin mo pa rin best mo na, alam mo yun, protection na ng anak mo in a way. Not negative. Pwede kasi marami sa inyo, may anak ka na kilala or may anak ka na nakikita sa social media. So, pwedeng pag-aralan mo lang yung mga privacy kasi bata siya. So, yung mga dapat niyang gawin sa social media at hindi, yung konting boundaries. Bigyan mo din siya ng boundary. Parang kung ano mang ginagawa niya, lagi ka lang nandiyan sa tabi. Parang bantayan mo siya. Kasi yung Seven of Pentacles, ang meaning yan is bantayan mo yung garden. O yung garden na binabantayan mo, magbubunga na. So, pwedeng, marami sa inyo, may future na maganda naghihintay sa'yo or sa anak mo. Pero marami dito sa bata. Kung bago yung baby mo, then pwede mo na-claim. This week, pwede mong mag-isipan, ano ba talaga yung pangarap mo? Kung akala mo, hindi na mangyari yung pangarap mo, meron pa. Hindi nawawala yung passion. Naitanim niya sa isip mo eh. Yan nga yung sabi nila, pag may pangarap ka na itanim sa'yo, para sa'yo yan. Yung dream na yan, binigay yan sa'yo, para sa'yo yan. Kung may add ako isang card dito, Spirit Team, ang sasama sa group number 2 this week. Dalawang bata? Baka-involve ko taga sa mga bata. Page of Swords and Page of Cups, heart and mind. Kung nagtatalo ang heart and mind mo, kasi to's mind, yun heart. And 12 Cups medyo connect sa decision. Trust your heart na mahanap mong decision na babagay para sa'yo. Magtiwala ka na mababalance mo heart and mind mo. Normally, pag nagtatalo ang emotion at ang isip, emotion na nananalo. Pero hindi ibig sabihin, wag mong gamitin ang isip mo. Meron pa rin paraan na mahanap mo yung balance. Magad pa ako siya. So, dalawang bata, marami sa inyo magkakaroon ka ng tema makausap ang mga dati mong kaibigan. Kung mga anak mo yan, then makikita mo creativity ng anak mo, makikita mo pagkakaiba ng mga anak mo. Talaga. May mga batang very creative, may mga batang matalino. Eh, merong iba mix. So, pwede mo sabihin, kung anak mo, yon makikita mo ang unique talent ng mga anak mo. Na kanya-kanya sila ng paraan paano mag-express ng nararamdaman. Si Page of Pentacles, 3 na. May nawawalang page. Page of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords. So, si Page of Wands, pwede ka pumunta sa Group 1 kasi nandun si Page of Wands. Suggestion ko lang sa'yo. Nakatuwa tong 3 page, no? 3 page sa 3 magkakabilang sulok. Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede mo natin sabihin, makita ka sa buong Pilipinas. Kung gusto mo buong mundo, then bigay ko na. This week, may pagkakataon ka makita ka sa Luzon, Visayas, Mindanao. 3 lugar 3 lugar. Parang 3 nagsasama-sama. Power of 3. Powerful ka mag-isa. Powerful pag 2. Pero power of 3. Rule of 3. Powerful. So, pwedeng 3 tao mahalaga sa'yo. 3 pangyayari mahalaga ngayon. Week na to sa'yo. Or 3 mga kaibigan mo talaga yan. So, pag rule of 3, pag nagsama-sama, mas nagiging masaya, mas nagiging effective. Pwede mapasama ka sa grupo ng tao. Ikaw nang malam. Tinatawag din to, pwede din itong itawag na blood, sweat, and tears. Kasi laging yung 3 yan binabanggit yan Sarap nga ni Nikki sinabi yan ganja burns. Okay, tingnan natin itong isang card na to. 7 of Swords, kaaway. Di naman. 7 of Swords. Kilala mo talaga yung mga tao sa paligid mo this week. Magkakaroon ka opportunity makilala sino ba talaga yung mga taong
soulmate mo in a way. Pwede mo sabihin na naniniwala sila sa vision mo. And yung mga hindi naniniwala sa vision mo, then pwede mo i-claim na kusa sila aalis in a way sa life. And marerepel mo sila. Ma-attract mo yung tatlong yan. Parang 3 musketeers, no? Okay, so pwede ko din sabihin, dahil 3 nandito, pwede marami sa inyo, life path number mo is 3. So, life path number 3, connection sa creativity, inspiration, and communication skills. Meron din siyang gift ng charisma, social butterfly, parang yon. So, very creative ang life path number 3, emotionally sensitive, empathetic. Kaya siguro Page of Cups. Pwedeng very generous din, mapagbigay, giving soul, matulungin. Kaya siguro, mayroong nakaupo and then inaabutan mo. So, may childlike na parang energy. Free spirit, parang yon. Ayaw niya na, ano mo yon, ayaw na harangan ng ibang tao, yung gusto niya. Positive na, pwede mo sabihin na energy doon, popular, kaya siguro the world, friendly, mabait, kaya siguro pumasok yung mga friends, passionate, artistic. So, pwedeng this week malalaman mo yan. Or magpapakita yan sa mundo mo. Pwede ka pala maging popular, pwede ka maging versatile kung actress ka. At this time sa reading, best day sa'yo tong 12 kasi 1 plus 2, 3. Pwede mo din panoorin ng group 3. Pwede ka din pumunta sa group number 3. Sa zodiac naman, zodiac sign. Okay, ang third sign of the zodiac is Gemini. Very playful and Gemini. Curious energy. So, ano mangyari sa'yo this week? Pwedeng very curious ka, playful parang bata. Pwede mag-join ka ng mga groups, makita mo yung mga kaibigan mo. Kung may anak ka naman, pwede yung anak mo yon. So, samahan mo siya sa mga ginagawa niya, kung ano man yung pinagkakaabala niya, happy hours, mga yan. Magkakaroon ka ng more time para maging happy, parang yan. Magkaroon ng happiness. Very intelligent ang mga Gemini. So, and may connect din to sa money. Ano marami kang ipon? Nakikialam. Papangiti lang kita. Magaling sa problem solving ang Gemini. This week, mararamdaman mo talaga na meron kang support ng kaibigan mo. Mga very supportive friends. May duality sa'yo. So, magagamit mo yung duality na yan. Pagiging creative mo, mailalabas mo. Magkakaroon ka ng tamang pagpili. Kung namimili ka, magkakaroon ka ng pagkakataon ng pag-aralan kung ano yung option na babagay sa'yo. Pwede kasi si Page of Cups ka, then ito yung dalawang options sa magkabilang side mo. May involvement ng mga soulmate mo. Soulmate mo mahalaga this week. So, pwede may mga taong darating, may mga taong nagtatago, makikilala mo, makikita mo. May tao kang hinahanap, mahahanap mo. Tingnan natin to. 4, 5, 6. So, medyo sunod-sunod. Ayusin natin to. Kung naman medyo legal matters, pwede ko sabihin magkaroon ka na talaga ng contract. Kasi nandito na agreement. Magkakaroon ka ng agreement. Soul contract. Or pwedeng ma-receive mo na yung contract na yon. Siguro dito tayo mag-end na reading. Sa last card, 7 of Swords. So, ano meaning nito? 7 of Swords, pwede mo tingnan medyo negative card sa tarot card. Ang positive na meaning yan, may part siguro sa'yo na kung nasa isang grupo ka ng tao, may part sa'yo na parang gusto mo umiwalay pansamantala sa grupo. Kung ano meaning nun? Pwedeng gusto mo mag-explore. Kung nasa isang grupo ka ng mga kaibigan, para may part sa sarili mo this week na gusto mong itry mga bagay na solo. So, kung let's say, nasanay ka na grupo-grupo kayo sa isang project, parang gusto mong mag-try mag-solo. Like, example, kung nasa isa kang partnership sa business, may mga kasama kang tao or mayroon ka talagang kasosyo,
parang gusto mo itry mag-independent, magkaroon ng project na ikaw lang, parang solopreneur. Or kung naman sa creativity mo, kung nasanay ka na sa ginagawa mo, may mga kasama ka, may mga, let's say, mga kaibigan ka nakakasama, parang this week more ang gusto mong itry yung solo. So, pwedeng pabaliktad. Kung lagi ka nagsosolo sa ginagawa mo, gusto mo may mga kasama na, pwedeng isa hanggang 2 tao. Or pabaliktad, kung lagi ka naman kasama ng mga taon to, then gusto mo mag-solo. Like, bagay ito sa mga banda. Yung mga nagbabanda, let's say, banda kayong kumakanta, and then gusto mo try mag-solo. Diba? Yung parang, pwede din yun sa, not necessarily titiwala ka sa grupo. At one point, ganito nangyari sa Blackpink eh. Sabihin ko na, parang, at one point, sama-sama silang grupo, so kilala sila sa group. But then, gumawa sila mga individual songs nila. So, pwede may claim na gano'n. Pwedeng magkakasama ka sa isang project, pero magbibigyan ka ng credit sa part na ikaw talagang gumawa. Or message siya ng spirit team yan, na kung yung credit para sa isang tao, then give credit para sa taong gumawa. Kasi, Seven of Swords, parang gusto mong kunin yung credit, alam mo yun, kung sa business, parang ayaw mo share yung blessing. So, this week, pwedeng motivation niya sa'yo na give credit where credit is due. Diba? Kung friend mo tumulong sa'yo sa project na yun, then wala masamang magbigay ka ng credit. Kung social media naman to, at meron ka mga posts, then wala masama na itag mo yung kung kanino galing yung credit. Hanapin, ibigay mo yung source ng information, saan siya nanggagaling, parang yun. Ikaw na malam. Kung nasa social media, so, pwede mo siyang pag-aralan gano'n. Or, pwede din na bigyan mo sarili mo ng pagkakataon na itry kung kaya mo mag-isa. Let's say, nakilala ka as part ng isang banda, or isang grupo, or isang team, and para may calling sa'yo na mag-step out ka na, mag-try ka na ikaw mag-isa, then wala masamang itry mo. Like, kung mapapromote ka, wala masamang hayaan mo sarili mo ma-promote. Kasi possible ang pipigil sa'yo mga soulmate mo rin eh. Like, friends mo, ayaw mo iwan yung friends mo, ayaw mo promote kasi ayaw mo iwan mga kaibigan mo, ayaw mo mag-abroad kasi ayaw mo iwan family mo, anak mo, or ayaw mo magpunta mag-isa kasi takot kang mag-isa. Calling yan sa'yo na lakasan mo ang loob mo. Kung naman nasa relationship ka at feeling mo sa heart mo parang gusto ko na mag-solo, is a decision na ikaw gagawa. Not necessarily, sisabi dito na makapaghiwalay ka sa partner, not necessarily. It's something na ikaw mag-iisip. More on para abundance, more on para may kasama mga tao sa week na to. So, pwede matulungan ka ng mga tao sa pangarap mong kumita or abundance mindset. Or pwede din na makakatulong sa'yo para magawa mo yung abundance mindset is pag separate mo sa mga tao. So, either sasama ka sa mga tao para mag-grow ka or lalayo ka. And magpo-focus ka sa sarili. So, dalawang side yon. Kung sang side ka doon, kung saan ka nagre-resonate, pareho pa rin naman ending niya. So, kung focus mo, may kasamang tao para sa abundance, all good. Kung dati kang part ng isang grupo, kahit 3 kayo, and then gusto mo mag-solo, dito ka sa gitna, all good. Ang ending pa rin itong lahat is abundance. So, pwede mong gamitin creativity mo. Kung nag-work ka sa group and then may gusto kang gawin solo, then kailangan mo lang pag-aralan yung mga privacy, yung mga sources, yung mga yan. Kung medyo involved sa social media, parang give credit kung para sa kanya credit. Kung tinulungan ka ng 2 taon to, then bigyan mo credit sila. Parang yan. Kung sila yung 2 tumulong sa'yo para sa project mo, then bigyan mo ng credit. Wala masama i-share mo yung spotlight sa iba. Parang yan. Kung nagkaroon ka spotlight dito, mention mo to. Promote mo rin ang ibang tao. Promote mo yung mga kaibigan mo. Promote mo yung product nila. Nakikita ka eh. Meron ka ng audience or meron ka ng abundance or papunta ka doon. So, pwede in a way makatulong ka. Kung nato ka na sa journey ng life mo, medyo okay ang status mo sa life, then wala masama na kung nahingi siya yung tulong mga friends mo, in a way, pwede mo silang bigyan ng guidance, yan. Creative expression.
i-motivate mo sila express sarili nila. Parang yan. Kung naman sa love life, ganun pa rin. Pwedeng part ka ng isang partnership and feel mo sa heart mo, iba na yung direction mo. So, pwede ka mag-solo. Or kung solo ka, pwede ka pumasok sa partnership. Alin man sa dalawa talaga. So, I think all good na tayo. Alam mo, kakaiba to. Iba-iba silang hairstyle. Ito, yung babae dito mahabang hair. Doon, short. Parang lalaki na almost eh. And then sa gitna, short hair. Napansin ko lang, may something sa hairstyle nila. Pwede message din yan sa'yo eh. Creativity mo. So, wala masama na not necessarily palta mo hairstyle mo. Wala masama na may baguhin ka sa sarili mo this week. Kung sa hairstyle ba to, sa paraan ng pananamit, kung sa paraan ng pag-express, huwag may tago yung creativity mo. Ilabas mo. Magkukuson ka ng tao. Kung soulmate mo sila or soul tribe mo sila, ma-accept ka nila. Diba? Huwag ka matakot sa judgment. Kasi yan yung bagay na pwedeng pumigil sa'yo eh. Yan yung part ng sarili mo na pwedeng insecurity ang tawag dito. May part sa sarili mo na insecure sa ibang tao. Pakaramdam mo hindi ka nila accept. This week, marirealize mo na hindi, mayroong taong nag-accept sa'yo. May mga soulmate ka. May mga taong nagmamahal sa'yo. Marami. So, I think all good na tayo dito. Thank you, group number 2, sa pagpunta sa reading natin. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko na lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Pwede mo ako message doon para sa personal reading. Para fair, bigyan din kita dito. Kita ko eh. Kung may bibigay siyang isang card ng spirit team this week, anong masasabi ng spirit guides ko sa'yo? Oh, pinost ko to ah. Inner peace, simplicity, meditation. Diba? Pinost ko to sa Facebook page ko. Kung hindi ka pa nag-follow sa Facebook page ko, plug ko na. Plugging ko. Ang nilagay ko doon, dito, parang, relax. Parang, may pinost ako na, relax, it's already yours. Parang yun sa naalala ko. So, relax, it's already yours. So, claim mo na. Relax mo energy mo. Kung ano yung minamanifest mo, sa'yo na yun. Bigay na natin sa'yo. Kahit di mo pa nakikita, nandiyan na yun. Maaabot din sa'yo yun. This week, possible meron ka matatanggap talaga. Kasi kalmado ka eh. I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Sana ko may messages na para sa'yo. Group number 2. And I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading. Group 3. So back tayo sa topic. Ano mangyayari sa'yo sa week na to? Ang napili mong card, King of Cups. So tingnan natin ibang cards mo. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And kung gusto mong makita yung card selection, pwede mong tingnan sa timestamp. Lagay ko na lang. Okay, so tingnan natin. So meron kang King of Cups, meron kang King of Wands. Si King of Cups and si King of Wands. Then, nandito si Page of Cups. Ito para mag-ama. Ito. Three of Pentacles, Eight of Pentacles, the Hermit, Page of Cups, King of Cups, King of Wands. Parang water and fire. So, marami nagpunta dito, pwedeng may connect ka sa fire sign or water sign. Ano expect mo sa week na to? Pwede malaga sa'yo dalawang king na to. Okay, naayos na natin. Tingnan natin to. Sometimes, I stay awake thinking about you. So, may tao nag-iisip sa'yo. May nawala na matagal na makikita mo. Kung, bigay ko lang, kung, let's say, pet mo yon missing, or kung ano man yung missing sa life mo, pwedeng bumalik sa'yo. A girl with a snake.
Empath and narcissist paradigm, being charmed or used, enable boundaries. So, mas lalakas ang boundaries mo this week. Heart with a key. Welcoming love, meeting the one. Open your heart, getting together, perfect. Heart with a key. May makukuha ka siguro susi. Kung ano yung susi na yun, magkakaiba naman kayo eh. So, pwedeng iba sa inyo, magkakaroon ka ng opportunity. Opportunity yon para may magbago sa life mo. Pwedeng matagal mo nang hinihintay. Pwedeng galing pa talaga sa malayo. Parang connect sa pagtatrabaho. So, kung matagal ka na nagtatrabaho sa malayo, siguro opportunity to sa'yo para makabalik ka, makauwi ka. Kung naman, namimili ka sa dalawang tao, then opportunity sa'yo na makapili ka sa dalawang taong pinagpipilian mo. Love and light. Your purpose is to bring divine healing and love to this world. So, may healing energy ka. King of Cups and King of Wands. Napakagandang card yung dalawa sa taas. Dalawang king. So, King of Cups, water, element. King of Wands, fire. Magkakaroon ka dito ng balance ng emotion plus power. Magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-evaluate. Siguro magkakaroon ka evaluation ng mga nasasakupan mo. Very busy ka sa evaluation. Parang check mo kasing ginagawa nila eh. So, pwede ka ditong leader, pwedeng sa quality control, parang supervision. Kung pangarap mo maging leader, ma-promote sa trabaho, then good sign to sa'yo. So, pwede ka makapag-apply ng new position sa job. Kung may hiring, pwede ka magpa-promote, parang yan, this week. Iba naman sa inyo, kung may dalawang option ka sa work, nag-double job ka, this week magkakaroon ka ng realization kung kailangan mo bang ipagpatuloy yung double job or kailangan mo na i-give up ang isa. Parang matimbang kasi King of Cups and King of Wands. So, medyo kailangan mo talaga itong pag-isipan. Kung medyo bata-bata ka sa reading, this week pwedeng very busy ka kasi nag-aayos ka ng OJT, pwedeng mga work immersion. Kung bata ka, ngayon ka palang magtatrabaho, or first time mo sa work, na huwag kakabahan. I-claim mo na may magagabay sa'yo sa trabaho. Hindi ka naman pababayaan doon. Meron ka mga tao malalapitan pag nagtrabaho ka na. And mapapansin mo, si King of Cups parang talaga nag-usap sila ni King of Wands, no? Marami meaning yan eh. Pwedeng makasama mo sa isang okasyon ang isang tao na nire-respeto at tinagalang mo. Pwede din yan na parang makapunta ka sa isang lugar na may nag-i-interview, may ini-interview, nanonood ka. Pinapanood mo silang dalawa habang nag-uusap sila. Kung nasa social media ka as, let's say, podcaster, yung parang nag-interview ka ng mga guest, then pwedeng this week very busy ka sa paghahanap ng mga tao na i-guest mo sa show, kung ganun klase ang work mo. And yung iba sa inyo, this week pwede magkaroon ka na ng update kung kailan yung interview mo. Kung nagpapasa ka ng paperwork para sa interview, then may ma-receive kang balita tungkol dito. Parang kasi may nag-interview eh. Feeling ko si King of Cups yung nag-interview. Si King of Cups sa spotlight. So, ikaw naman lang. Pwede may iba sa inyo, makasama isang tao na mataas ang pagtingin mo. In a way, parang idol mo. Kung naman mga taong malapit sa'yo to na mataas ang pagtingin mo, then magkakaroon ka time mapalapit sa kanila para maturuan kanila, mentoring, mabigyan kanila ng mentorship, parang yan. So, this week to. So, medyo parang work, diba? So, baka marami kasi sa inyo workaholic. Di naman. Parang medyo. So, summarize natin. So, this week, pwede magkaroon ka interview. Mag-claim mo na yon. Pwedeng bago ka lang sa trabaho, magkakaroon ka ng parang realization kung anong nangyari sa trabaho. Parang yung work immersion or OJT. Kung naman double job ka, then magkakaroon ka ng opportunity na pag-isipan alin sa dalawa ang pwede mo maging trabaho ng pamatagalan.
Kung meron ka multiple option, job offers, then i-claim mo na mapipili mo yung tamang offer para sa'yo. Parang yan. Kung naman nangangarap ka ng work from home, this week pwedeng magkaroon ka ng pagkakataon tingnan kung pwede yung sa'yo, freelance or work from home. Kung nahirapan ka makahanap ng clients na mga nakaraang buwan, mga tao, kliyente, then claim mo na this week meron kang mga big clients na darating, mga King of Cups and King of Wands. Iyan. Kung naman meron kang passion, may gusto kang gawin, gagabayan ka, makapunta ka sa mga tamang grupo ng tao, makakatulong sa'yo, tamang mentor, tamang mga tao. Kung naman merong evaluation na mangyari sa office, sa performance mo, then i-claim mo na magagawin mo yung best mo this week para mahabol mo yung stats mo in a way para sa evaluation na paparating. Para kasing evaluation, interview, delegation, and mentoring. So, ang lalim, no? Total, ibang dating ng energy sa akin. Punta tayo sa ilalim. Girl with a snake. Possible, very busy ka this week, kaya mag-set ka ng boundary. And very few, kukunti lang tao may access sa'yo. Kaya heart with a king. Konti lang ang may susi, so meaning konti lang may access sa'yo. Dahil napaka-busy mo this week, halos wala ka itulog. Sometimes I stay awake thinking about you. Pwede sa kabila ng pagiging busy mo, may special person ka iniisip. Pwedeng this week magkaroon kayo ng pag-uusap kung bakit parang wala kayo masyadong time mag-usap talaga dahil sa work responsibilities or iba travel, iba naman double job. Medyo nagiging mahirap. Kung nagkaka-problem ka sa partner mo, let's say meron kang may jealousy nangyayari kasi may madilim na part So, pwede mo i-claim this week magkakaroon kayo ng heart-to-heart conversation ng taong love mo. And love and light. So, healing sa inyong dalawang pag-uusap. And always meron ka naman space sa heart ng person mo. Kung partnership to, let's say, nagkakaroon kayo ng parang jealous or envy, yung selosan, dahil sa mga katrabaho. Dalawa lang yan, nagsiselos ang partner mo dahil sa pagka-busy mo sa work or may pinagsaselosan ka talaga sa work sa partner mo. Then, pwedeng this week magkaroon kayo ng heart-to-heart conversation kung nasan yung mga priorities niyong dalawa. Mahalaga dito yung salitang priority. Ano ba priority mo? Kasi yung energy, medyo work. Pero sa gilid, may sumisingit na love. So, pwede mo tingnan na ngayong week na to, papag-aralan mo paano may babalance yon heart and yung passion mo na maabot yung pangarap mo. Plus, huwag mo din pabayaan yung love department. Paano talaga workaholic na? Love department. 4 to 5. Ako kasi, I'm a tarot reader Napangiti ko lang kayo. Heart with a key. Magkakaroon ka ng isang bagay na may susi. Ano kaya yun? Heart with a key. Kasi yung key sa akin, pag nakikita ko yung susi, naalala ko yung post ko sa Facebook page ko. Post ko doon, nung naka-reach ako ng 24,000 subscribers, may na-post ako na parang key, susi. So, pwedeng milestone yon. So, pwede ka magkaroon ng milestone. Pwede ka pumunta sa group number 1 kasi nandito yung Wheel of Fortune. Ano ba to? Tingnan nga natin. 10 of Pentacles. So, pwede ka din pumunta sa group number 2. Pwede mo panoorin lahat ng groups. Nakikita ko si Hermit. And then, may mga nagpupukpok. Honestly, sabihin ko lang, mention ko lang sa reading. Pero close ko na reading recently lang, nagkaroon ng problem sa Morocco kasi doon sa earthquake. Not necessarily mangyayari yun. So, hindi naman. Kung meron ka mga taong kilala na nandun, i-claim mo na lang na may help na darating para sa kanila kung ikaw yon. Or kung nag-abroad ka and naapektuhan ka sa mga ganong balita, sa mga napanood mo, i-claim mo na lang na meron ka spirit guide
Parang, huwag ka matakot, love and light. Kasi parang nagpupukpok and then may hinahanap sa madilim or may parang hinahanap ng mga tao. Oh, 'di ba? Pwede ipag-pray kasi marami dito empath love and light. So, let's pray for other people. Mahirap earthquake ka. Oo, mahirap. So, ikaw nang malam. Kung ikaw yon nasa ibang bansa ka, natatakot ka sa mga ganung balita, claim mo na lang na you're safe and protected. Baka kasi hindi ka nakakatulog Ibigay ko na sa'yo. Yan. Wheel of Fortune. Medyo, medyo kakaiba tong week na to sa'yo. Kasi, pwede may mahit ka milestone, merong malaking pagbabago sa life mo. Pwede mag-mature ka. Kung bata ka, magkaroon ka ng realization na ito palang buhay ng mga tao nagtatrabaho. So, mag-open mind mo kung anong buhay ang naghihintay sa'yo after mo makapagtapos ng pag-aaral. Love and light. I-claim mo na lang na kakayanin mo kung ano man ang pagsubok na madating sa buhay mo. Hindi pa naman parang, alam mo yun, hindi naman kadapat kabahan. Dito, tinan mo, nag-date sila mag-partner. Two of Cups, Ten of Pentacles. Ito family, ito partnership. So, kung medyo nagiging workaholic ka, this week, kung medyo na-focus ka sa work, pwedeng this week magkaroon ka na realization na hindi lang pagtatrabaho mahalaga sa tao. Magbigay ka rin oras sa mga taong mahal mo, like anak mo, family mo, partner mo. And kahit sa mga tao na nakikilala mo, yung mga importanteng tao sa life mo, wala masama na umupo doon, makipag-usap sa tao, bitawan mo muna yung cellphone mo, or yung ginagawa mo, ibigay mo focus attention mo sa isang tao. Kasi yung bata at matanda is mabilis na journey lang yan. Magkatabi si Hermit at si Page of Cups So just imagine, bata papunta matanda. So, pwedeng realization yan sa'yo na mabilis lang ang journey natin sa mundo. So, kung nandito ka, better ibigyan mo ng time yung mga tao malapit sa puso mo. Alam mo naman kung sino itong mga tao may hawak ng susi na to sa life mo. Di lahat ng tao may access sa'yo. So, kung sino yung mga taong binigyan mo ng access sa life mo, i-prioritize mo sila. Pahalagahan mo ang presence nila sa buhay mo. Pwedeng yan ang message sa'yo this week. Malalaman mo ang importance ng family, ng partnership, ng mga tao. And sa pagkita ng pera, minsan susi din tao. So, pakikisama sa tao. Kuha tayo dito. Kung may sasabihin sa'yo ang spirit team, isang card lang dito. Daydream, optimism, illusion, delirious. Grabe. Sarap ng trabaho ng ganito, no? Or saan yung maka-experience ka ng remote na trabaho? Kasi sinabi ko remote na trabaho, yung hindi mo kailangan na nasa lugar na yon. So, yung parang freelance, work from home, mga ganun setup. Pwede yan taga pinapangarap mo. Pwede yan din ang message sa'yo na spirit team. Tama, minsan umupo ka rin, mag-relax. Wala masama, minsan mag-stop at magpahinga. Diba? Kasi parang kapi-kapi na lang talaga ang nangyayari dito. Si King of Cups may tubig. Si King of Wands may apoy. So, kape ang dating sa akin. Iba naman sa inyo, dahil may tutulong sa'yo para makapunta ka sa ibang lugar. Malaking tulong sa'yo ang mga tao. Ito parang prinsesa, no? Tapos mga nagtatrabaho. Parang ganyan. Kung pinag-usapan kasi natin week na to, pwedeng
may pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo. Talaga. Meron kang ini-imagine na buhay na para sa'yo. Mataas pangarap mo. And, pwede mo talagang magbigay ng oras para sa pangarap mo. May maiisip ka sigurong solusyon paano mo makukuha yung pangarap mo. Iba sa inyo, makakatulong sa'yo ang pagpunta sa malayo, pagpapahinga para magkalinaw ang isip mo tungkol sa plano mo. Saan ba tong isla na to? Kung matagal mo na gustong bumalik sa Pilipinas, nasa ibang bansa ka, then this week pwede magkaroon ka ng pagkakataon malaman kung may chance ka pa makauwi this month. And yung angel number mo, 425, you have to trust your guardian angels. And sign to na fresh opportunities. Message din to ng empathy sa ibang tao. Kung pumasok ka sa reading, very privileged na person ka. Pag sinabing privileged na person, alam mo na kung judgment. Siya kang tao na halos wala ka mahiling sa buhay mo. Baka this week magkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng sympathy, empathy sa mga ibang tao. So, kung medyo privileged ka, so bubukas ang mata mo sa iba't ibang klase ng paraan, paano nabubuhay ang mga tao, paano kumikita ng pera ang mga tao. Kasi para isang napakayaman na bata, pumasok sa lugar na puro trabaho. Diba? Ano mangyayari sa'yo this week? Magkakaroon ka time, ipamper ang sarili mo. Kasi marami dito, parang ang focus mo pagtatrabaho, halos wala na nga itulog eh. Yan. Parang ang energy ng week na to sa'yo, tinatawag ka na, it's time naman na mag-relax ka, lumabas ka, pamper mo yung sarili mo. Kung hindi ka na masyado nakapag-ayos, mag-ayos ka. Wala masama na pansamantala mag-take a break ka sa ginagawa mo. Kung talaga mahalaga sa'yo itong binubuo mong project, then kahit konting moment lang, para lang magkaroon ka ng energy na happiness. Alam mo yon, para ma-energize ka lang. Pwedeng konting time lang na relax time. Parang ito, umupo ka lang sa isang upuan, then relax mo yung katawan mo. Parang bigyan mo din ng time ang sarili mo makarecover, yung pagod, mawala. Siguro may pagpapasalamat ka sa kasipagan mo this week. Kung nagsipag ka ng mga nakaraang buwan, then this week pwede mo i-claim na meron ka achievement. Dahil sa maraming araw na nagpupuyat ka, then meron ka mabubuksang opportunity para sa sarili mo. Pwedeng reward na yan. Marami eh. Iba-iba kayo. Pwedeng iba magkaroon ka ng susi ng kotse, susi ng bahay, alam mo yon. Or dahil nakitaan ka ng person mo ng kasipagan sa trabaho, pwedeng relationship ang makuha mo. Tiwala ng person na isa kang maasahang partner. So yung susi medyo mahalaga. Key. Kung ano yung key na yan, ikaw nakakaalam. Pero mahalagang bagay yan sa'yo. Sign yan sa'yo. Pag siguro nakatanggap ka ng susi this week, then pwede may claim na sign yan na magiging masagana. Maayos ang buhay mo. Kung ano yung dream life mo, malapit-lapit mong maabot. Walang sayang sa pagod mo. This week, makikita mo na may binubunga yung pagsisipag mo. So yan, I think all good na tayo dito. Group number 3. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Yan. Thank you everyone for being here. Super nag-enjoy ako sa reading na to. And I'll see you again, Group 3, on our next reading. Namaste!